Iyon sana ang plano niya. But Brittany was welcomed by the greatest surprise. She never wished for. Si Aurelia hubot-hubad habang kahalikan si Jonathan. Magkadilkit ang mga labi, nakapatong pa. Sa mga binti ni Jonathan si Aurelia. Habang display ang boobs nitong mayayaman. Parang binuhusan siya ng malanig na tubig. Hindi siya makagalaw, biglang pumasok sa isipan niyang. Baka namalik mata lamang siya. Hindi totoo ang lahat ng ito. Hindi totoong may kahalikang iba ang lalaking inangkin at sinamba siya kagabi. Hindi totoo. Ang lahat. Sumisigaw ang puso't isipan ni Brittany. You really did it. You found a baby maker. I'm so happy, babe. Finally we're going to have a baby. You really make my wish come true. I love you so much. Ani ni Aurelia. At muli ay naglapat ang mga labi. Nilang dalawa. No. Anas niya. Doon na nagsingkin ang lahat. Kay Brittany, si Jonathan at si Aurelia ay kahalikan at pinag-uusapan ang anak niya. No. Not. My baby, nasasaktang saad niya. Humigpit ang paghawak niya sa doorknob. Halos. Hindi na siya humihinga. Masakit ang lahat ng katawan niya, pakiramdam niya naman hindi yun. Napunta sa puso niya at pinipiglan siyang huminga. Mabilis siyang tumalikod habang hawak-hawak. Ang dibdib na naninikip. Walang kwenta yung breathing technique na ginawa niya kanina. Masakit. Nadudurog puso niya. Biglang lumabot ang tuhod niya, nawawalan siyang alakas. Mabilis siyang napakapit sa table na malapit sa kanya. Dahil sa nararamdamang manhid sa katawan hindi niya napansin ang isang matulis na bagay. At bumaon. Iyon sa palad niya, pero wala siyang nararamdamang sakit. Bakit ako pa? Baby maker. Private 4 nanograms 1 na. Bakit ako? Pa. Mga wala kayong puso. T4 ng ina naman. Gusto niyang isigaw ang mga salitang iyon pero walang lumalabas sa bibig niya. Nakatulala lang siya. Habang masaganang umaagos ang mga luha sa kanyang mga mata. Malayang hinahaplos ang pisngi niya na tila dinadamayan siya sa kanyang pighati. Bakit ako pa? Nagmahal lang naman ako ah. Masama ba ang maging maligaya? Ngayon lang ako sumaya. Pinagdadamot niyo pa. Life pushes you to your limit. You want to scream. Wreck everything because pain is eating your flesh. And you wish to stop it. Stop this suffering. But pain demands to be felt, you need to embrace it to feel. Numb. But it's too much. Nakakabaliw. I still choose to love life. Even life took my parents away and decided to make me an orphan. I still choose to love life. Even I'm not lovable enough. No one dares to date me, kahit man lang. Pakiligin ako. Walang may nagkamali. I still choose to love life. When I decided to be alone. To die alone, before. Kaya nga pinilit kong maghanap ng sperm donor. Naghahanap ako ng anak, kasi kahit papaano may hawak sa tungkod ko. Pag tumanda ako, then you came. I see the true beauty of life when I meet you. You introduce life differently from what I'm seeing before. You make me enjoy and love life and not choose life. I love life. Now that I have you. But why you did this to me? You make me loathe life. I'm starting to love life. Now that there's life inside me. Then you choose to break me. Tahimik siyang humahagulhol sa loob ng cubicle. Hindi niya alintana ang nagkalat na tissue paper sa lapag. May bakas ng kulay pula ang puting papel. Naging kulay pula ang isang malinis, malambot na papel. Parang ako, unti-unti ay nilalamon na ng galit, puot, hinagpis ang puso ko. Dahil sa isang sugat na kahit lumipas man ang panahon, hihilam man ang sugat, mananatili pa rin ang bakas. Nalikha ng isang malalim na pagkakahiwa. Hinayaan niya lang ang unti-unting pag-agos ng pulang likido mula sa kamay niya. Sumasabay din sa pag-agos ang masagana niyang luha mula sa kanyang mga mata. Napapagod na puso niya, nakakapagod na. Magmahal ng isang tao na sasaktan ka lang pala, sa huli. She's physically and mentally drained. Kaya siguro, yung iba pinipiling saktan na lang ang sarili nila para mahati ang sakit. Kasi siya, nararamdaman niya na hahati na yung sakit sa puso. At sa palad niyang may malalim na sugat. Pero kahit makailang ulit mo man saktan ng pisikal sarili mo, andoon pa din yung sakit mula sa kaibotoran ng iyong puso. Hindi nawawala, hindi humuhupa. Biglang bumukas ang pinto ng comfort room. Kung saan siya naruroon at tahimik na umiiyak sa isang nakapinid na cubicle. Naririnig niya ang tunog ng mga sapatos nila at ang mahihinang tawanan. Nakita mo ba si Brittany, kanina? Akala mo kung sino, boses ng isang babae. Napatikip siya ng bibig. Pinipigilan niya ang paghinga. At ang isang kamay na may sugat ay hawak sa dingding ng cubicle. Tila doon nakasalalay ang buong lakas ni Brittany. Tama na. Ayoko na. Tahimik na sigaw ng kanyang kalooban. Oo. At alam mo ba? Boses ng isa pang babae. Come on, spill the tea sis. Wala namang tao dito. Tayong dalawa lang naman. Mamaya pa ang break time, may halong excitement pa ang boses nito. Ito. Yung boses kanina na nagsabi na akala daw nito kung sino na daw siya. Oo na. Ito na. Alam mo ba na binigyan ni Sir Jonathan si Brittany ng 20 million para lang maging
Baby maker. Hamakin mo yun para lang sa 20 milyon, bumuka ka na ang babaeng akala mo kong. Sinong madre nakalalabas lang sa kumbento dati? Napaawang ang labi ni Brittany. No one knows about the money, and surprisingly they also know the exact amount. Paanong? Totoo. Halatang gulat na gulat ang boses nito. Hindi ko alam yan ah. Ang alam ko lang nilandi niya. Si Sir, para makuha ang yaman nito. Alam mo na. Tipikal na babaeng nagpanggap na mabait, manang. And all. Iyon pala may tinatagong kulo sa loob. Nako. Langha. Iba na talaga. Hindi niya na kaya ang naririnig kut ang kota na. Siya. Bigla niyang pinindot ang flush button ng lavatory. Gusto niyang ipaalam sa mga chismosa ng taon na may isang tao, ang gustong-gusto na silang ilibing ng buhay. At mag-hello kay Satanas down. There. Sabi sa'yo may tao. Natatarantang sabi ng isang babae, halika na. At kasabay noon ay ang marahas na pagbukas ng pinto. Oo, ito na. Sagot din ng isang chismosa, sa susunod miss, kung gusto mo din palang maki. Chismis. Magsabi ka lang marami akong baon. Hoy, hala ka na nga. G4 ka talaga. Marinig tayo. Ng mga boss natin. Nasa VIP 4 pa naman tayo. Mamaya na tayo mag-usap. Oo na. Ito na. Nagmamadaling saad nito. At, unti-unti ay hindi niya na naririnig ang mga yapek ng mga ito. Doon lang nakahinga si Brittany. Hindi maayos ang kanyang paghinga, pero kaya niya pa naman ang lahat. Kaya niya. Kakayanin niya ang lahat. People know about the money. But they don't. No, there's deep reason why this thing happened. Gusto niya lang naman na may makakasama, gusto niya lang naman na may sasalubong sa kanya sa tuwing uuwi siya. Gusto niya lang naman may tatanggal ng pagod niya. Gusto niya lang naman ng anak. Isang anak na magsasabi sa kanya na kahit anong mangyari hindi siya nito iiwan. Isang anak na araw-araw ipapakita nitong may mamahal pala sa kanya. Isang anak lang naman. Masama ba yun? Bigla niyang hinawakan ang impes na tiyan. Ikaw at ako. Laban sa magulong mundo, anak. Kaya natin ito. Fighter tayong dalawa, walang iwanan. Kapit lang tayong dalawa, dahil sa sinabi. Bigla siyang nakaramdam ng pagbilis ng pintig ng kanyang puso, at pakiramdam niya din parang may gumalaw sa tiyan niya. Bigla'y nanindig ang kanyang balahibo, sabay hagulhol ng malakas. Ngayon hindi na ito isang iyak ng isang hinagpis. Luha ito ng isang ina, dahil naramdaman niya ang isang klase ng pagmamahal na kahit hindi pa kikita, ay sabay nang tumitibok ang puso para sa isa't isa. Thank you. Thank you so much, anak. Parang may kakaibang lakas ang nabuhay sa kanyang puso. Isang maliit na ilaw na kayang bigay liwanag sa madilim niyang mundo. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa bowl. Lumabas ng cubicle. Sumalubong sa kanya ang isang salamin. May isang reflection siyang nakikita doon. Isang babae na halatang galing sa matinding pag-iyak. Kung kanina ay punong-puno ito ng buhay, ngayon puno ng sakit at hinagpis ang magaganda nitong mata. Ang maganda nitong kasuotan na kaninay kanyang iniingatan, ngayon ay may patak na ng dugo. She might be in pain right now, she will rise. Tomorrow with new hope, she will survive this pain. Ingatan niya ang kunting liwanag sa puso niya. Paliliyaban niya ito ulit, aalagaan niya ang ilaw. Hindi niya na ulit hahayaang may pumatay sa katiting na pag-asa na meron siya ngayon. Lumapit siya sa sink at hinugasan ang kamay na may sugat. Hindi pa rin niya nilulubayan ng tingin ang salamin. Gusto niyang maaalala ang mga oras na iyon. Nilinisan niya din ang mukha, gusto niyang labas niya sa banyong ito isang matapang na Brittany ang makikita nila sa labas. I won't give them the pleasure of mocking me. Wala akong pakialam sa mga chismis nila, patungkol sa akin. Basta alam ko sa puso ko may batang kumakapit ng mahigpit, umaalalay para di ako bumagsak. Pagkatapos masatisfy lalabas na sana siya ng banyo. Nang bigla iyong bumukas. Pumasok ang taong gusto niyang balatan ng buhay. Si Aurelia na magulo ang itsura. Lipstick smudge are evident, her hair is everywhere. Nawala ang kafanes nito ng mga oras na iyon. Samba din ang pagmumukha nito. Gusto niyang matawa, dapat nga masaya ito kasi natikman nito si Jonathan. Kung titingnan mas maganda at maayos pa itsura niya ngayon. Bigla itong humarap sa gawin niya, doon lang nito nakitang may kasama pala ito sa loob ng banyo. At siya pa talaga ang kasama nito, ang saya lang, kung kanina pagpasok nito naiinis ang itsura nito, ngayon naman ay bigla itong ngumiti nang makita siya. Hello, Brit, kita agad napansin. Kanina ka pa. Ba, malambing saad nito. Spare me with your goody two shoes drama. Aurelia, my life is so up already. Please, don't be pain in the ass, diretsihan na ito. Bakit niya pa? Patotigilan ang lahat. Nakakapagod isipin na may mga babaeng kagaya nito. Gusto niya ng tahimik na buhay hindi ganitong may kinikimkim na galit sa puso. Ha? What are you talking about? Naguguluhang tanong nito. Gusto niya itong palakpakan ang galing umarte. Lakas maka-Famas Best Actress Award. I'm not a baby maker. This baby is mine. Mine.
Alone. Kung gusto mo ng anak gumawa kayo. Wag. Ako at ang anak ko ang idadamay niyo sa kababuyan. Niyo sa buhay, huminga siya ng malalim, hindi. Ko alam na ang mga katulad niyong mayayaman at magaganda. May tinatago palang Katie sa katawan. Tuyong-tuyo na ba yung kepay mo at Kating katika? Na talaga. At gusto mong magpa-change oil. Pues, ubusin mo lahat ng oil sa katawan ni Jonathan. Single niya sa nakatulalang dalaga. I don't need you. And your damn filthy money. Dahil akin. Akin lang ang anak ko. May halong diin. Ang bawat salita niya. Nawala ang ngiti ni Aurelia at tumaas ang kilay nito. Magkadikit ang mga labi nito, nakakuyom ang mga kamay. Bigla nitong ipinatong sa sink ang bitbit na handbag. Sa wakas nakita ko na din ang tunay mong Kaitauhan, nanguuyam na wika niya. So you heard. Kalmadong wika nito pero halatang may binabalak, the moment, Jonathan sleeps with you binili niya na ang batang yan. Amin na yan. Ha? Ang kakapal din ng pagmumuka niyo ano? Anong akala niyo sa akin? Inahing baboy. Na ang papel ay mag-anak ng marami. Ginagago niyo ba ako? Nabubuhay na ang galit sa puso niya. You see, Brittany. Your lucky cause, Jonathan. Choose you. You should be grateful by the way, and you see I can't conceive, huminga ito ng malalim. Borlaki na buntis ka kaagad. Naranasan mo yan. Kasi ako hindi ko na mararanasan yan kahit kailan. That's why we need that baby, Brittany. Napaawang ang kanyang mga labi. No. Hindi nila makukuha sa akin anak ko mag. Kamatayan man kami dito. Patayin muna nila ako. Bago nila makuha sa akin anak ko. I'll double the payment. And all you have to do is make the part of the deal, she said with a clenched teeth. At binuksan ni Aurelia ang daladalang Valentino leather bag. Kinuha nito ang isang checkbook at isang mamahaling ballpen. I noticed something. She was tightly gripping the poor ballpen. If the pen could talk it will scream for help. We all have a demons inside. I'm battling with my own and so is Aurelia. But right now, Aurelia's demon is eating her alive. Throwing daggers at me. Hindi niya naiwasang ikuyom ang mga kamay. Naramdaman niya na kumirot ang kanang kamay. The pain is giving her a warning. She needs to calm down. Dahil kung hindi baka naihambalos niya na. Kay Aurelia ang mamahalin nitong bag. Higit sa lahat. May batang madadami sa pagiging impulsive niya. Can I ask you a question? For you, what's the essence of being a mother? I calmly asked. What? Gulat nitong sabi para itong hindi makapaniwala. This is absurd. Aurelia yelled. Wala kang maisagot o hindi mo lang talaga alam. Hindi ka ba minahal ng nanay mo? You see, Aurelia. Being a mother is the most important job in this world. You'll love selflessly, you'll become the most understanding human being in the world. And you'll learn to give without asking for anything else. Isusubo mo na hindi mo magawa kasi mas kailangan. Yun ang anak mo. That's how a mother selflessly love their own child. I calmly looked at her, hoping she will get the message. But, she didn't. Napailing na. Lamang ako. You just love the idea of having a child. But you're not ready for it. You're not prepared for the big responsibility. Dahil kung handa ka na talagang maging isang ina, bakit nakakaya ng konsensya mong agawan ng anak ang isang ina? Dapat, naiintindihan mo sitwasyon ko. Akin ito, dugot. Laman ko ang batang ito. I demanded. Alam ko ang responsibility ng isang ina. Handa na ako doon. Nasasabi mo lang yan kasi may bata dyan sa sinapupunan mo. Hindi mo alam anong pakiramdam ng isang babang pinagkaaitan ng kakataon na maging isang ina. Blonde ka ang itsura nito. Pero iba ang sinisigaw ng mga mata ni Aurelia. She's suffering from pain she kept for a long time. You have everything in this world, Brit. But, please, just this once. Give me this chance to be a mother. Saad nito sa kanya. No. Hindi kayang ipamigay ng isang tunay na ina. Ang dugot laman niya. Isang mapaklang tawa ang aking nagawa. Ang tanging naiambag lamang ni Jonathan ay ang sperm niya. You're wrong, I didn't have all the greatness this world could offer. Cause you have my man, my own definition of world. Her mind screamed those words but she decided to keep it. Ayaw niyang ipaalam pa sa babae na una pa lang. Panalo na ito. I get that. Ayaw mong ibigay ang bata. Fine. I'll give you millions lumayo ka. Ilayo mo ang batang. Yan kay Jonathan. Nakataas ang kilay na wika nito. Pinag-cross nito ang dalawang kamay. At tingnan. Siya na para bang siya isang basura. We can hire a certified baby maker, marami naman dyan sa tabi. Just stay away from the picture, Brittany. Biglang nanlilisik ang mga mata nito at dahan. Daang lumapit sa kanya. Alam mo ba ang nangyayari pag may nakihalo sa isang litratong? Dapat ay para lang sa dalawa. Namamatay. But, for me pinapatay ko ang mga sabit. Tinatanggal sa eksena ang mga basura. Kaya ako sa'yo lumayo-layo. Kana. May diin ang bawat salita nito. Sa tuno. Palang alam mong kayang-kaya nitong pumatay. 6 oras. Biglang tumambol ng pagkalakas-lakas puso ni Brittany. Nanindig ang balahibo niya sa katawan.
Yung tapang na inipon niya kanina biglang nawala. Lahat. Natatakot siya para sa kaligtasan niya at sa batang dinadala. Mother instinct, bigla niyang nilagay ang dalawang kamay sa harap ng tiyan. She's protecting her little angle inside. Don't tell me ikaw ang may pagkana ng lahat. Yung bar ilan na nangyari. Ay ikaw ba may gawa noon? Pinipilit niya pinapatatag ang sarili. But her voice. Betray her, hindi niya may tago ang panginginig. If I say yes, lalayo ka na ba? Don't test my patience, Brittany. I'm good as an angel if I want ta. But, there's demon inside of me sleeping. She'll wake up if I need ta. Bigla itong ngumiti na para bang isa itong kontrabida sa isang pelikula. No scratch that. Ngiting demonyo ang nakikita niya ngayon. So do me a favor, my little Brittany. Disappear. Ayaw kong makita yung pagmumuka mo. Ilang dangkal na lang ang layo ni Aurelia sa kanya. Nagulat na lang siya nang bigla siyang tinuro nito sa bandang dibdib. Sabay tulak sa kanya. Napa-atras siya hawak-hawak niya pa rin ang tiyan. Takot siyang pagtinanggal niya ang mga kamay doon biglang mawala sa kanya. Anak niya. Masyado ka nang napapansin ni Jonathan. Nasa'yo lahat ng atensyon niya. Sino ka ba? Isang hamak na empleyado lamang. Tulong. Tulungan niyo ako. Paipang sigaw ng kanyang isipan. Nanginginig na siya sa takot halos. Mabingi na siya sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Titao ka pa ba, Aurelie? Di bakit mo to ginagawa? Kung talagang mahal mo si Jonathan. Hala sa'yo na. Huwag mo naman kaming idamay ng anak mo sa pagiging baliw mo. Asek niya kay Aurelia. Nakaturo pa ang kamay nito sa kanya at kanina pa. Siya humahakbang palayo sa babae. Hangang sa tumama ang likod niya sa concrete wall ng banyo. Ha? Sinong baliw? Sino? Ako. Galit itong sumugod sa kanya. At dahil na corner na siya ay hindi agad siya nakakilos. Biglang hinawakan ni Aurelia ang mukha niya, madiin itong pinisil ang mukha niya. Ginawa ko na ang lahat ng paraang alam ko para paghiwalayan kayong dalawa. Pero dinaig mo ang mighty bond. Walastik ka din kung makadikit kay Jonathan Di, kaman lang natin nagsa mga pictures na pinapadala ko. Di, kaman lang natin nagsa pagbabanta ko. Bakit? Kasi may Jonathan na bantay sa'yo. GAGA ka. Ang tagal kong inantay ang pagkakataong ito. Galit, selos at inggit ang nakikita niya sa mga mata ni Aurelia ngayon. Binabantayan ko si Jonathan. Yes, nagkalayo man kami. Pero, di. Ako umalis sa tabi niya. Nakabantay ako lagi. Hinaharagan ko ang mangga babaeng gusto siyang relasyon. Pero, ikaw, hindi ko lubos akalain na makakalapit ka ng matindi kay Jonathan. Kaya, pinili ko nang umeksena. Masyado kang makati para sa isang secret area. At talaga naman nagpabuntis ka pa. Talaga. Nanggigil na akusa nito sa kanya. Nasasaktan na siya sa pagkakahawak ni Aurelia sa kanya. Hindi niya na may tago ang sakit. Isang butil ng luha ang kumawala sa mga mata niya. Ang isa ay naging dalawa hanggang sa naging sunod-sunod na. Ito. Tama nga ang hinala niya, ito ang may pagkana ng lahat. Hindi pagmamahal ang tawag sa ginagawa ni Aurelia. Please. Let me go. Aurelia. Please, maawa ka sa anak ko. Pakiusap niya dito. No choice na siya, tinanggal niya na ang kakahawak sa tiyan at pinipilit na kumawala sa kakahawak ni Aurelia. Tama na please. Oo, nalalayo na ako. Bitawan mo na ako. Hindi niya alam na isang Amazona pala itong si Aurelia. Ni hindi man lang niya natibag ang pagkakahawak nito sa mukha niya. Dahil sa natamang sugat sa kanang kamay ay medyo nauubos na lakas niya. Pakiramdam niya din kasi namamanhid na sugat niya. Ngumisi si Aurelia. Isang klase ng ngisi na alam mong may hindi gagawing maganda. Gusto mong bitawan kita. Bigla itong bumuelo at malakas siyang itinulak pa kanan. Hindi niya napaghandaan. Yun at ang malamig na semento ang sumalo sa kanya. Biglang sumakit ang buo niyang katawan. Namanhid ang kanyang balakang, iyon kasi ang unang tumama sa sahig. Parang pinipilit iyon sa sobrang sakit, para siyang mawawalan ng lakas. Di demonyo ka. Impit niyang sigaw kay Aurelia. Pero isang malademonyong tawa ang isinukli nito sa kanya. Tulong. Tulungan niyo. Ako. Tulong. Malakas siyang sumigaw. Nanalangin na sana ay may makarinig sa kanya. Pilit siyang gumagapang palayo rito. Pinilit niyang tumayo pero namanhid ang kalahit ng kanyang katawan. Pero nagawa niyang makaupo mula sa pagkakadapa. Anak, kapit ka lang kay mommy ha. Mahina niyang usual. Pero pakiramdam niya hindi na nakikinig anak niya sa kanya. Para siyang binuhusan ng isang malamig na tubig. Isang malaking bangungot ang gumimbal kay Brittany. No. Anak. Anak ko. Isang impit. Nasigaw ang kanyang nagawa. Dugo. Punong-puno ng dugo ang suot niyang bestida. Namanhid siya at hindi makagalaw. Walang tumatakbo sa utak niya kundi ang anak niyang hindi niya pa nasisilayan. Kay kumapit ka. Anak, Kay kumapit ka please. She pleaded, hoping and wishing that her baby will here. Titulong. Titulungan niyo po ako. Ang baby. Kupo. Mahina niyang sigaw hanggang sa sumigaw.
Na siyang nagmalakas, tulong. Be brief. Oh my God. I'm sorry, isang umiyak. Na Aurelia ang lumapit sa kanya. Lumayo ka. Anong ginawa mo sa anak ko? Wala. Kang puso. Asek niya dito sa bayhagulhol. Sabi. Ko naman sa'yo eh. Lalayuan ko na si Jonathan wag. Mulang idamay anak ko. Nakiusap ako Aurelia. Nakiusap ako pero bingi ka. Isa kang baliw. Bitawan. Muakol. Winaksi niya ang kamay nitong pilit. Siyang tinutulungan. At sumigaw ng pagkalakas. Lakas. Tulong. Then a loud bang. Parang nasira ang pintuan ng banyo dahil sa lakas ng impact. Isang humahanggos. Na Jonathan ang kanyang nakita. Gulat ang rumahestro sa mukha nito. Parang hindi ito makapaniwala sa nasaksihang B. Brittany. Narinig niyang tawag nito sa kanya. Agad siya nitong nilapitan at pinangko. J. Jonathan. P. Please. Ay ligtas mo anak ko. Nakikiusap ako. Parang nakakita siya ng liwanag. Ang B. Baby ko. Umiiyak na yuzel niya. I'm sorry. I'm sorry, Jonathan. Boses ni Aurelia. Wala na siyang pakialam doon. Tinatalo na ng antok buo niyang pagkatao. Puro kadiliman na lang ang kanyang nakikita. Hindi na kaya ng kanyang katawan. May naririnig siyang boses pero nabingi na ang tainga niya. Anak ko. Hiyaw ng kanyang puso. Puso ng isang ina na umaasa na sa paggising ay andyan pa ang kanyang anak. Buhay at patuloy na lumalaban, kumakapit sa kanilang puso na sabay. Kung tumibok, hindi niya na nakayanan patuluyan na siyang pasakop sa kadiliman. I looked at the vast ocean. The waves are calm, but my mind is in chaos. Life is indeed remarkable. Bibigyan ka ng kakaibang saya ngunit sa huli babawiin din lang pala. Life can easily give you your death sentence in a silver platters. And life give me my death in the most painful way. Even I couldn't imagine. Nakatatak na sa utak ko ang pangyayaring iyon, nakaukit na sa puso ko ang sakit. Nadulot ng isang pamamaalam na hindi ko pinaghandaan. Masyadong ahas ang buhay ng isang tao. Hindi man lang naranasan ng kanyang anak ang may sinagan ng araw. Ninakaw sa kanya ang kakarampot na ilaw, bukod tanging ilaw na bibigay gabay sana sa buhay niyang madilim. Nawala. Lang nang ganon-ganoon lang gusto niyang sumigaw. Ang unfair ng mundo. Nadamay ang isang inosenteng bata dahil sa kabaliwan ni Aurelia. Isang patak ng luha ang kumawala sa kanyang mga mata. Kailan ba titigil sa pagpatak ang kanyang mga luha? Nakakapagod na kasi. I'm sorry. I used to love his baritone voice. But now, hindi na. Matanggap ng kanyang isipan ni ang titigan ito hindi niya magawa-gawa. Kung pwede lang mabalik ng simpleng sorry ang lahat, tatanggapin ko sorry mo, I said. Without looking at him. Nakatingin lang ako sa malayo, hahanap ng kasagutan. I feel like I'm a bird with a broken wings. You want me to beg? I'll do that. Matingnan mo. Lang ako sa mga mata tulad ng dati. Gagawin ko ang lahat. Kay kausapin mo naman ako sunshine. Sa ginagawa mo ngayon ay unti-unti mo na rin akong pinapatay, garagal na ang boses nito. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Brittany. Parang isang slow motion ang nangyari. Dahan-dahan siyang lumingon sa gawin ni Jonathan. Una niyang napansin ang damit nitong wala sa ayos. Gone, the mighty Jonathan she knows. Na mahilig. Ibalandra ang mga branded nitong mga damit. Mukhang maayos lagi, yung tipong unang tingin. Mo palang alam mo na kaagad na may estado sa buhay higit sa lahat ay mabango. Mapipigilan niya man ang paghikbi pero hindi ang luhang malayang na malisbos sa kanyang mga mata. It's been a week pero parang kahapon lang nangyari. Ang lahat-lahat. Flashback. I was disoriented na kapikit ang aking mga mata. Pero naririnig ko pa din ang mga ingay sa kapaligiran na. Fry Wakeman. Anak ko pinag-uusapan natin dito. Do something. P please. Save my unborn child. P. Please. Pakiusap ni Jonathan. Kahit kailan ay hindi niya pa naririnig na nakiusap sa ibang tao ang binata. He begged as if his whole life was depending to whoever he was talking. I'm sorry, bud. Kung hindi ko aalisin ang bata, dalawa na silang mawawala sa'yo. We don't have a choice. Your baby is just 9 weeks old. Not yet fully development. We can't save your child. If we don't remove the fetus, we will also lose the mother. She's bleeding too much. Boses yun ni Doc Tristan. In fact, maybe she's in danger right now. Ako. Nakikiusap sa'yo umalis ka na dyan sa stretcher. Let us do our job. Kanina mo pa pinagtatuboyan ang mga nurses ko. Paano namin maliligtas si Brittany? I'm sorry buddy, pero doktor lang kami. Tao lang kami. Hindi namin kayang gumawa ng milagro. She can't open her eyes. Gusto niyang sumigaw. Pero hindi siya makagalaw. Namamanhid buo niyang katawan. Gusto niyang sigawan ang doktor. Mas gugustuhin niya na lang ang mawala kasama ang anak niya kaysa naman ang patuloy na mabuhay. Kinuha na nila sa akin ang lahat. Save her. It's a long silence before Jonathan spoke with a trembling voice. Save Brittany. P. Please. No. I was screaming in my mind. But no one heard me. Walang ni isa ang nakarinig ng isang sigaw. Sigaw. Ng isang ina.
Hinagpis ng isang inang unti-unti ay tinatanggalan ng buhay. When I woke up, I was stunned by the normalcy of the day around me. Naririnig niya ang tawanan ng mga nurse sa labas ng kanyang pintuan. Ang marahang paggalaw ng mga puno. Ang magandang sikat ng araw. Lahat ay normal. Isa lang ang pumapasok sa isipan niya ngayon. Alam ba nila ang nangyari sa akin? Namatayan ako ng anak. Should the world stop from spinning? Dahil ba bumalik na sa normal ang lahat? Tatanggapin niya na lang din ba ng ganoon kadali? Ang lahat-lahat. Ang unfair lang ng buhay. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Jonathan. He looked awfully lonely and sad. Tila pasan nito. Ang mundo. Nagulat ito nang makitang nakaupo na siya sa kama. Agaran itong lumapit sa kanya at mahigpit na hinawakan ang kanyang kaliwang kamay. I looked at our intertwined hands, kung dati. Nagwawala na lahat ng hayop sa loob ng katawan niya. Ngayon, hangkag ang kanyang nararamdaman. Tila kasing lamig na ng yelo ang puso niya. Sunshine. May masakit ba sa'yo? Do you need any? Pinutol niya ang pagsasalita nito. Anong ginagawa mo dito? Blonde ka ang mga matang tanong ko sa kanya. What are? Alam mo ba nang dahil sa'yo na wala anak ko? Malamig niyang sambat dito. You're bleeding too much, Sunshine. I don't have a choice. I need to let our baby go. He tried to be strong but my words penetrate his defense. Naabutan ko kayo ni Aurelia na naghahalikan sa loob ng iyong opisina. I'm planning to surprise you. But the table were turned. You give me the most amazing surprise I never wished for. How ironic. Kasing pait ng amplaya ang mga salitang lumalabas sa bibig niya. No, hindi totoo yan. You got it all wrong. Alin ang hindi totoo? Bakit aksidente lang ba na? Hubad so Aurelia at biglang kumandong sayo. Tapos hindi mo alam na naghahalikan na pala kayo. Isang mapaklang tawa ang kanyang ginawa bago uli ng salita. Ang tindi mo rin pala Mr. Montejo isa. Kang malaking payaso sa paningin ko ngayon. So, please do me a favor, leave. And never come back. Live out of my life and never come back. May halong gigil at diin ang huling salitang kanyang binitawan. Hindi na siya makahinga ng maayos. And no, please. Just please, do me a favor. Leave me alone. Sinabi mo na mahal mo ako. Pero pagdating kay Aurelia nababaliw ka. Anong klaseng pagmamahal ba ang ibinigay mo sa akin? Ha? Hysterical na siya. Nagiging pasiga na ang mga sinasabi niya. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso nanging gigang. Buo niyang kalamnan, and she's seeing black and red. All that I wanted was a child. Kasi hindi ko na pinangarap na maging kasing kulay ng bahaghari. Ang buhay pag-ibig ko, pero dumating ka T4 and 61 na. Naman. Rainbow fresh from hell pala ipaparanas mo. Sa akin. Hindi man lang ako na-inform. Yawa ka, Lee. Sakay ko nimo sa rainbow anya gi-deliver ko nimo sa impyerno. Ano ka delivery man ni Satanas? Then, she explode nagwawala na siya. Yung sakit na pilit niyang tinatago ay kusang kumakawala. She even said a Bisaya phrase that constantly she heard from Daniela. Tagalog translate, isinakay mo ako sa rainbow tapos dinala mo ako sa impyerno. Please calm down. Brittany, breath I need you. The breath. Frybake, natatarante na si Jonathan. May pinindot ito sa gilid ng kama habang pilit siya nitong pinapakalma. D4 million. Faster. Inabot niya ang isang prutas at walang habas na ibinato yun kay Jonathan. Agad naman itong ilag na mas lalong nagpatindi sa galit niya. Lahat ng mahawakan ay automatic na ibinabato niya iyon sa binata. Frustration, anger, grief, betrayal and a lot of negative emotions. Lahat iyon naghalo-halo na sa loob niya. Gusto niyang ilabas yun, she's not in her right mind. Hindi niya napansin na ang hawak. Hawak ay isang babasaging baso. Agad niyang naibato iyon sa binata, hindi ito nakailag na sa pulito sa ulo. Tsaka palang nagsidatin din ang mga nurse at ang kaibigan nitong doktor. Agad itong nilapitan ni Doc Tristan at tiningnan ang sugat niya sa ulo. Dumudugo na iyon. Habang ang isang nurse naman ay agad lumapit sa kanya. She injected something on her that automatically calmed her down. Naging pantay na ang kanyang paghinga at unti-unti ay bumabagsak na ang tulikap ng kanyang mga mata. F4 sick. Dude, are you okay? What did I told you? Her postpartum depression kicked in. You've triggered her anxiety. Wait for my signal. D4 million. Kastigo ni Tristan sa binata. Nawala na nga sa akin anak ko. Pati ba naman si Brittany mawawala din? Dude, alam mo kung gaano ko siya kamahal, di ba? T4 ng 1 na. H hindi ko kaya na. Hindi siya makita, narinig niyang pakiusap ni Jonathan. Biglang inatake ang puso niya, parang pinipiga yon. Mahal din kita, pero masakit na. Hiyaw ng kanyang puso't isipan. Bago siya nilamon ng kadiliman. Pagkatapos mangyari ang aksidenteng yun, hindi niya na muling nakita pa sa Jonathan. Pero araw bumibisita ang ina nito, lagi rin siyang binibisita ng kanyang mga kaibigan. Si Rose noon na yata sa hospital natutulog, takot itong iwan siya mag isa, baka kung ano daw maisipan niya. Andoon din
Late si Kuya Bert kasama ito ni Rose. Bantay sarado. Siya na sinangayonan niya na rin. Parang gumagaan. Pakiramdam niya sa tuwing nagpapatawa si Rose. Kahit papaano nakakatawa siya kahit walang buhay. 3 araw lang siya sa loob ng hospital. Then, after a week she decided to talk to Jonathan. And here they are nakaharap sa dagat ng Manila. Bay, she needs to come as much as possible, that's why she choose this place. And now she is standing in front of the man she loved and asking him to set her free. Nakakapagod gamaya sa mga linyang naririnig ko. Sa mga telenovela, masyadong dramatic kasakitan na tayo. Nasaktan na kita physically. I'm sorry about that, masyado akong nabulag at nabingi. Dahil sa sobrang galit, nagpadala ako sa emotion. Isang buntong hininga ang kanyang ginawa. She needs to breath at malaking tulong ang malakas na hangin na galing sa dagat. As if the spirit of the sea is giving her comfort and courage. O okay lang kahit paulit-ulit mo akong physical na masaktan. Tanggapin ko yun lahat. P pero ang hilingin mo na palayain ka. H hindi kay ko kaya. Garalgal ang boses nitong sabi sabay nag-uunahan sa pagpatak ang mga luha. She smiled bitterly. Kailangan natin ito. Kailangan nating lumayo para maghilam ang sugat sa mga puso natin. Kasi kung ipilit natin itong pagmamahal na to, hindi ko alam kung saan tayo pupulutin ito pagkatapos. Baka may mas worse pa sa nangyari sa atin. If you need space, pwede naman kita bigyan ng space ah. Wag, lang ganito masakit kasi. Ayoko. Nagsasalita ito pero mayat maya ay sumisinghot. Wag, mo akong tanggalan ng araw. Cause, I don't know what will happen to me. Sayo na umiikot. Mundo ko. Kinapa niya ang malamig na bagay na prenteng. Nakasabit sa leeg niya. It's a small crystal veil necklace, at nasa loob ng crystal ang abo ng kanyang anak. Pagkatapos niyang magwala sa loob ng hospital kinabukasan yun may ibinigay silang isang jar. Ang loob ay isang fetus na kasing liit lang ng green olive. Pina-request niya kay Rose kung pwede ba yun ma-cremate? Cause, I always felt empty and lonely na anay na akong laging nakakasama anak ko. And Rose came back with this small veil. Laking tulong yun na kahit papaano agad niyang nakakalma ang mga demonyo na handang maghasilt ng lagim sa loob niya. Ito lang hinihingi ko sa'yo. Palayain mo ako. Gusto ko na lang ay tahimik na buhay. Ayoko nang madikit sa mga taong tulad mo. I smiled at him. Ngiting hindi abot hangang mata pero kahit papaano nabibigyan niya na ito ng isang ngiti. I'm sorry your son is tired. Kailangan niya munang huminga para sa susunod na magbigay ulit siya ng liwanag buo na siya ulit at higit sa lahat malakas. D4 million. Mura nito sabay takip sa kaliwang braso. Nito sa mata habang walang tigil sa pag-iyak. Nadudurog puso niya. Kung pwede lang sana. Bawiin niya ang sinabi niya rito gagawin niya. But, she can't and she won't. They need this. They need the breath masyado silang nasaktan mental, physical, and emotional. It's not healthy anymore. Dahan-dahan siyang lumapit sa binata. She do the first move she closed her eyes. At maingat niyang iniyakap ang mga braso sa katawan ng binata. They both need this kind of comfort right now. Agad din niyang naramdaman ang pagganti ng yakap ni Jonathan. At umiiyak na ito sa balikat niya. Hinayaan niya lang na umiyak ito ng umiyak. The best comfort you'll do to a person is not a soothing words, but a warm hug. Nang kumalma na ito ay binitawan niya na ang binata. Humarap ito sa kanya, hinawakan ang kanyang mukha. Sa worry kinakabisan nito ang kanyang itsura. Did you know that if you take away the sun, Earth will be frozen dead? Wika ni Jonathan. My world will be dead. Ngumiti ako at kapagkuan ay sinagot siya. Okay lang, dahil sa pagbalik ko bibigyan ulit kita ng buhay. Kung hindi man ako alam ko may iba pa na kayang magbigay buhay sa mundo mo. And slowly step away from him. His lonely broken eyes will hunt her down. But she has to do this. She need to let him go. He need to set me free. I guess this is a goodbye. Paalam sa malantod na nilalang, na bukod tanging nagbigay kulay sa aking mundo. Thank you, boss. Wika ko sabay talikod. Sa bawat hakbang ko ay pagpatak ng mga luha sa aking mga mata. Paalam.